Samahan niyo ako pumunta sa Great Buddha of Kamakura o mas kilala bilang Giant Buddha sa Kamakura. At syempre, hindi ako nag-iisa today. Kasama ko ang friendship madam kong si Rina na tulad ko na nandito na rin sa Japan nakatira. At kasama rin namin ang travel buddies namin from the Philippines, ang mag-asawang Ade and Rika. Madalas dumalaw dito sa Japan sila Ade at Rika. At syempre, automatic gala agad kami. Travel buddies ko mga to kaya hindi pwedeng walang bonding time. Habang papunta kami dito, feeling namin chill lang na temple visit. Pero pagdating namin, grabe, ang laki pala talaga ng Buddha. Yung tipong kahit malayo ka pa lang, parang dinajudge ka na ng mga life decisions mo. At maswerte pa kami kasi kahit papano, may mga sakura pa rin kaming naabutan. Hindi man full bloom lahat, pero ang ganda pa rin tignan lalo na kasama ng old temple vibes sa paligid. Kaya syempre, dagdag picture na naman kahit halos puno na ng storage ang cellphone. Bago pala kami pumasok sa temple area, pinaghugas muna kami ni Madam Rina ng kamay. Sabi niya, tradition daw yun dito sa Japan. Bilang respeto bago pumasok sa temple. Kailangan maghugas daw ng kamay, sabi ng aking friendship. Yes, for the Ano ba? manner. Japan. Amoy Japan. Ito yung isa sa pinaka-famous na tourist spot sa Kamakura. At mahigit 700 years old na daw itong giant Buddha. Akala mo, simpleng giant statue lang siya. Pero alam mo ba, ang giant Buddha na to has survived storms, earthquakes, and even tsunami for more than 700 years. This is the giant Buddha dito sa Kamakura, Kanagawa, Japan. At halos kasing laki niya rin yung giant Buddha na pinuntahan ko naman sa Sapporo last winter. Pero iba yung vibe talaga kapag nandito ka mismo sa Kamakura. Kasi very classic old Japan yung paligid. Yung Buddha na to, nakaupo lang dito peacefully habang tayo stress sa bills, work, at unread messages. Habang naglalakad kami, sobrang daming tourists. May mga seryosong nagdadasal, may mga nakafocus sa aesthetic photos, at syempre kami, busy humanap ng magandang angle na hindi double chin. Tapos may time na nagtataka itong friend kong si Ade kung paano gumagana yung DJI 360 camera ko. Kasi daw bakit hindi naman nakatutok pero nakukuha kaming lahat sa video. Kaya ayan, kinakalikot namin. Ganito na pala yung mga trentahin kapag may bagong gadget. Parang mga batang first time makahawak ng laruan. Si Ade, todo picture kay Rika na parang prenup shoot na. Habang si Rina naman sanay sa Japan kaya kalmado lang sa photos. Honestly, iba talaga yung vibe dito. Relaxing at parang mapapaisip ka talaga sa buhay. Pero saglit lang yon kasi maya-maya naghahanap na kami ulit ng kakainan. One thing I like about Kamakura, parang halo siya ng old Japan at chill beach town vibes. Kaya perfect siya sa mga gustong mag-day trip from Tokyo. Ang ganda ng feels dito, para ka talagang, alam mo yun, ang sarap talagang i-check or isipin yung history ng bawat temple dito sa Japan. Kaya worth to find at worth to go with talaga ang Japan. Sarap talaga explore. At syempre, hindi mawawala ang souvenir shopping. Overall, sobrang saya ng trip na to. Mas masaya talaga mag-travel kapag kasama mo yung mga taong games sa lakaran, tawanan at random food trip. Kaya kung magpupunta kayo dito sa Japan, isama nyo na sa bucket list nyo ang Giant Buddha sa Kamakura. Promise, worth it siya makita in person. At kung pupunta ka naman sa Japan, don't forget my Agoda code na Ayumi para kahit papano meron kang konting discount. This is Ayumi J, sharing insights and stories. Let's explore more about Japan together. Allow me to reintroduce myself. My name is